Good morning guys. Meron tayong ride today. Nakikita nyo ba ako? Ayan. Meron tayong ride today at nag-ride out tayo ng 4:45 AM. So ang ride natin today is going to Taal. At ang highlight ng ride na to ay ang Taal Basilica, which is ang pinakamalaking simbahan sa Pilipinas or Asia as per Wikipedia. So huwag natin patagalin. Let's go! At nandito na tayo sa Gentry. Sa wakas natuloy din tong ride na to. Matagal-tagal ko na itong pinaplano at matagal ko na talagang gustong mapuntahan yung Taal Basilica dahil sobrang ganda nung simbahan na yun. And pag-check ko sa Wikipedia, isa pala to sa pinakamalaking simbahan dito sa Pilipinas or in the whole Asia. So isa yun sa malaking dahilan kung ba't gusto kong puntahan yun. And finally, ayun, mapupuntahan na natin. Hopefully walang aberya. So before we move on, let's talk about the route. So ang ruta natin today ay going to Taal Basilica. Yan ang pinaka-highlight ng ride. So nagsimula tayo dito sa 13. And then dito tayo dumaan sa Gentry, paakit ng Amadeo, going to Tagaytay. Pagdating sa Tagaytay, nadiretso tayo sa May Olivares para bumaba ng Sampaloc. And pagbaba ng Sampaloc, baka doon na tayo mag-lunch. Then afterwards, dadaan tayo ng Agoncillo. And then from there, diretso na pa Taal Basilica. From Taal Basilica, diretso tayo ng Lemery, paakyat sa Fantasy World, and then Tagaytay, Amadeo, and home sweet home. The total distance of this ride is roughly 132 to 134 kilometers, and meron tayong 600 to 800 maximum elevation. So hindi to puro patag, meron din tayong akitin. Pero hopefully makayanan dahil meron naman tayong mga training nitong nakaraan. And kagandaan nito, di tayo solo ride. Kasama natin yung kapatid ko, David. Ayan, nauuna siya. So as I mentioned earlier, nag-ride out tayo ng 4:45. It's currently 5:05 AM. And target natin is makarating tayo ng Tagaytay at least 6:30 to 7 AM. So let's go! And we're finally here sa Tagaytay. Kakalagpas lang natin sa crossing. Ayun, kung saan nasa tapat siya ng police station dito sa Tagaytay. Next stop natin ay sa Olivares. Bababa na tayo ng Sampaloc Talisay Road. So di na ako ganong nag-vlog sa pag-akit natin galing Amadeo going here. Kasi lagi naman tayo dito dumadaan pag we're going deeper south sa mga long ride natin. Ito yung mga vlog natin na dito tayo dumaan sa Amadeo. Yan. So we already covered 25 kilometers sa distance at papunta na tayo ng Olivares. It's already 6:35 AM. At tara na, nang makababa na tayo doon sa Sampaloc, then we will find a place kung saan tayo pwede mag-almusal. Let's go! And we are finally here sa Olivares, guys. First time ko lang ding bababa dito sa Sampaloc, kaya I don't know what to expect. Pero sabi ni David, dahil madalas siyang bumababa dyan sa Sampaloc, it's a 30 minutes na downhill. So magiging masaya to. Nauna na yata siya. Let's go. Ay, ayun. David. Let's go. Baba na tayo ng Sampaloc. Tara. Early in the morning, rising to the streets, light me up that cigarette and I strap shoes on my feet.
got to find a reason things went wrong. Got to find a reason why my money's all gone. I got a Dalmatian, I can still get high. I can play the guitar like a mother fudging rat. Well, life is too short, so love the one you got, 'cause you might get run over or you might get shot. Never saw no static, I just get it off my chest. Never had to battle with the bulletproof vest. Take a small example, take a tip from me. Take all of your money, give it all to charity. It's what I got, it's within my reach. And the sublime style so straight from Long Beach. It comes back to you, you're gonna get what you deserve. You try to test that, you're bound to get served. Love what I got, don't stutter right out. You feel it when the dance gets hot, hot. Loving, it's what I got. I said remember that. Loving, it's what I got. I said remember that. Dito na tayo sa Sampaloc. Gugutom na ako. Sabihan ko na si David, dito na kami kakain. Grabe, napakaganda ng view dun sa dinaanan namin na yun. First time kong dumaan dun. At sulit na sulit. So kain muna tayo dahil nagugutom na rin ako eh. Ito namin tinark ko mga bike. Kakain sa harapan. Let's go! Alright guys, tapos na tayong kumain. Sarap-sarap ang ating kinain. Naka 190 tayo for that meal. So, dalawang rice, dalawang pinag-uungan, isang gulay. So yun yung kinain namin. 190 in total. Since nandito na tayo sa Sampaloc, next stop natin guys ay sa Agoncillo. So ngayon pala ang ginagamit nating app ay hindi Google Map. Nag-plot na tayo ng ruta natin para pwedeng offline sa Kumut. Solid din sa Kumut guys kasi nakikita mo kagad yung gradient na dadaanan mo pag pinilap mo siya. And one thing na nagustuhan ko is pwede mo siyang i-save offline. Yan ang maganda doon. Medyo actually napagod ako doon sa akyat natin doon sa Amadeo. Hindi ko rin nakalain na ako yung mapagod doon. Ayan. So nandito na tayo sa Sampaloc Barangay Hall. Dire-diretso lang to. Dito tayo sa may bukana ng Taal Lake dumadaan. Si David. Ayan guys. Although meron tayong magandang view dito sa gilid, hindi rin ganun kadali yung daanan dito sa Sampaloc dahil ngayon pa lang akala mo patag itong dinadaanan natin. Pumapalo to ng 5% to 8% na gradient. So may mga ganun section. Currently nasa flat 6% ng gradient itong dinadaanan natin. 8 AM pa lang pero sobrang init na. Malagkit ang init. Kanina din naglagay na rin ako ng sunblock. Kahit sa mukha lang, sa mga part ng mukha natin expose. Ayan. Ito pababa. Nandito na tayo sa Laurel, Batangas guys. So 3 kilometers mula dun sa kinainan natin, mararating natin tong Laurel, Batangas. So yun, medyo mas maaliwalas na dito ngayon. Wala na yung araw. Uy, ito pababa na. Dito pala sa Laurel eh, puro pababa. Hindi pala puro pababa. Rolling din siya pero dahil parang patag lang yung kalsada, akala mo puro pababa pero meron ding mga paakyat. Tulad ngayon, paakyat tayo ng 3% and then lusong na naman. So 2 lanes lang yung kalsada dito sa Laurel at marami ring mga kurba kaya kailangan mag-ingat pa rin. Kung bababa talaga dito, I would suggest mula doon sa Sampaloc at paikot dito, kailangan talaga i-double check nyo yung brakes nyo.
Dito sa bayan ng Laurel, Batangas ay rolling ang daan. May iksi lang naman ang ahon at ang pinakamahaba siguro ay paglagpas ng fishing port. Dito ay may view ng bundok, Palayan, Taal Lake at Twin Lake sa Tagaytay. Along the way dito ang papasok sa Blackwall na kilalang isa sa mataas na ahonin dito pero di natin yung dadaanan ngayon. Mula dito sa Laurel, Batangas ay papunta na kami sa Agoncillo. Pero bago kami makarating doon, mauuna muna namin daanan ang Buso-Buso na kilala din na isa sa matatarik na ahon dito sa South. Ayan, magle-left turn tayo dito, magpas tayo. So, dito sa may cemetery tayo, diligo dapat after ng Bugaan Bridge. Ayan. Actually, tama din naman ang daan na ito at ang labas nito ay sa Agoncillo din. Di ko din napansin na dito pala yung platted ko na route sa Kumot instead of sa highway dumaan. May parting sementado, mayroong malubak at mayroong mabato. Pero after ng ahon na nadaanan ko, nagbago ang isip ko. Good thing at merong signal na tawagan ko via messenger si David at in-inform ko about my location. Sa highway siya dumaan and nasa section na siya ng pabuso-buso. Kaya nag-backtrack ako pabalik sa highway. Dahil realizing na looban nito, sa highway ay may mas magagandang view akong makikita compared kung dito ako dadaan papuntang Agoncillo. At meron palang reason bakit dito ako pinadaan ng Kumot. And we're back. Balik na tayo sa highway. Nandito tayo sa kanan. Di ba? Mas maluwag, hindi ganun katagtag, mas mahangin. At madadaanan natin si David. Sabi ko, hintayin tayo. Ayan, and then nakikita natin yung buko. Mas malamig yung hangin. Si David nasa gulod na, which is yung lulusutan nito. We will meet him in a moment. Let's go. Ayan, merong ahon guys. Matindi-tindi tong ahon na to. 6% kaagad. Oh, jeez. Ang tarik. 14%. Kaya siguro hindi tayo pinadaan dito. Tarik. 18% guys. 20%. Grabe. Konti na lang. Walang iya. Sa lahat ng inaahon ko na ride, ngayon lang ako nakagamit ng second gear sa crank ko. Grabe. 20% boy. Grabe. Nakaligtas na dapat ako boy eh. Ako wala akong malay. Nag-video lang ako, ang ganda ng view. Kaya pagdating ko dyan, tingnan mo oh. Nakaligtas na dapat ako eh. Pag ano no, gulod na diretso. Ay, ito pala yung sinasabi mong may ahon. Yan talaga yan. Hindi ko alam na may ahon dyan. Dito ako pinalusot sa may sementeryo. Ngayon, nandito na ako. Sabi ko, looban to, isa lang lalabasan pero parang mas maganda yung view doon. Kaya bumalik ako. Ganda nga ng view doon. Tapos na ang ating 5 minutes sa pahinga. Balik tayo sa regular programming. Pagkatapos ng ahon na yon guys, makikita natin merong arko dito. Tingnan natin kung anong arko yan. Akala namin ay balik na sa Banayad ang daan pagpasok sa arko na yan. Pero meron pa palang isang surprise sa amin ang Laurel, Batangas. Ito ang pangalawang pinaka-surprising na ahon na nadaanan namin sa ride na to. Mas maiksi ito kumpara sa unang inakyat namin. Mula sa bungad na 11%, nag-maximum ito ng 17% na isang diretso lang. Kumpara sa nauna na medyo pasigsag ang pag-akyat. Kaya kung sakali mang balak yung daanan nito, make sure na merong ensayo. Ito na. Ito pala yung ibig sabihin ng mga nagbabike na icon na to. Yan yung dalawang yan. Yan yung dalawang inahon natin. Yung pala ibig sabihin ng icon na may dalawa na nagbabike sa Kumot. Walang iya. Paglagpas sa pangalawang ahon ay narating namin ang Gulod Barangay Hall. Tahimik ang lugar habang rolling train naman ang dinadaanan namin. Kaya nakakapagkwentuhan kami habang sakto lang ang pacing para makapagpahinga rin. Next stop namin ay ang Buso-Buso na kilala sa magandang view nito ng Taal Crater. Wow! Dito na tayo sa Buso-Buso guys! Woohoo! Ang ganda! Lusog na tayo.
Grabe, ang ganda. Ang ganda ng view. Tapos, lusong na. Ay, sarap ng hangin. Sulit na sulit. Dito, kailangan mo pa rin ng maayos na brakes. Kailangan talaga fully tested yung brakes mo. Grabe, oh. Kung magtataal clockwise ka pala, nakakatakot. Grabe. Negative 16%. Babad na babad yung brake mo. Nakakatakot, putek. Pagbaba ng nakakatakot na lusong sa Buso-Buso ay balik patagandaan. Dito ay ramdam namin ang init ng araw, pero busog naman kami sa magagandang anggulo ng Taal dito sa Lemery Agoncillo Road. Bukod sa Taal ay makikita din nakasilip ang Mount Makulot mula dito. Minsan ko na rin nakit ang Mount Makulot na located naman sa Cuenca, Batangas. Grabe, hindi ko mapigilang mag-video kasi ang ganda. Kahit na medyo mainit, talagang ma-appreciate mo yung ganda ng Taal. Mas maganda sana to kung meron tayong drone, no? Pero maybe soon, makakuha tayo ng drone. Kaya tuloy-tuloy lang tayo. Sabi nga nila, appreciate what you have while working for what you want. Diba? Ayan, mas malapit na tayo sa Taal Lake. O, diba? Sa parting ito ng ride ay 60% na patag, 30% na rolling road at 10% na rough road ang madadaanan. Dito ko din napansin na 0 lang ang nare-read ng cyclocomputer ko na gradient percentage. Although mukhang accurate pa rin na nakukuha nitong speed. Madalang ang makikitang mga bahay dito hanggang sa narating namin ang rough road na may okay din na spot for picture taking. Mula dito ay narating din namin ang bayan ng Agoncillo, Batangas after more or less 1 hour. Nandito na tayo sa Agoncillo at pagkatas ng ahon na to, kakaliwa tayo. Malapit na tayo actually. Konti pa mararating na natin yung ating pinaka-highlight sa ride na to, which is yung Taal Basilica, isa sa pinakamalaking simbahan sa buong Pilipinas or in whole Asia. Hindi ganang mainit guys, pero parang ang lagkit ng kalsada. Hindi ko alam kung bakit. Parang ang hirap niyang padyakan. Tapos, kung makita nyo naman dun sa mga clips natin, mga nadaanan natin is rolling terrain pa rin hanggang dito. Kayang-kaya naman. Yan nga lang, hindi ko alam kung dahil ba sa gulong ko or what. Kasi parang ang lagkit padyakan. Hindi ko rin makita kung ilang gradient itong pinapadyakan natin. Kasi siguro yung GPS, hindi masagap ng ating cyclometer. 0 lang siya, the whole duration. Pagbaba natin ng Buso-Buso. So, hindi natin makita yung analytics ng kalsadang ko. Pero currently, it's 10 o'clock and nakaka 70 kilometers na tayo. We are heading to Taal Basilica. So tuloy-tuloy lang tayo. At ayun na nga. Inaahon namin to. Nauna si David. Tinawagan ko na naman si David kasi medyo naligaw-ligaw tayo. Nakalagpas na tayo ng 690 meters. Dun sa dapat nating likuan. Ayan. So mahalaga din talaga meron kang visual. Pero nasabihan na ako kanina, voice prompt ng Komoot. It's just that hindi ko napansin yung likuan. Although kung makikita nyo dito, pag diniretso natin to, papasok lang din siya sa Santa Cruz. Pero hindi na natin madadaanan yung Basilica. So dapat dumaan tayo dun sa Basilica para pag umahon tayo, dire-diretso sa Fantasy Road. Wala na tayong problema. Ayan, hintayin lang natin si David konti. Pagdating ni David ay bumalik kami ng less than 1 kilometer at nakita namin ang kanto kung saan kami dapat liliko. Ilang minuto din namin kinapaan daan mula dito dahil pinapadaan kami ni Komoot sa sarado na yatang daanan. Kaya medyo naligo kami ng bahagya. Along the way ay may nadaanan kaming magandang spot na mukhang viewing spot talaga for Taal. Kaya nag-stop over muna ng ilang minuto dito. Mula dito ay makikita ng mas malapit ang Taal at Mount Makulot. Although mas maganda sana kung may araw. Medyo gloomy kasi ang ambience dahil makulimlim ng mga oras na yan na parang babagsak na ang ulan. Alright, we're back on saddle. Napakaganda dito sa Agoncillo guys. Nakapag picture taking tayo dun sa tabi mismo ng lake. Kitang kita yung bundok ng Taal. So babalik tayo dito sa highway. Tayo ay kakanan. It's already 10:30 AM.
at subukan nating makarating ng 11 AM dun sa Taal Basilica. Tapos di rin tayo ganong magtatagal sa ma-appreciate lang natin yung lugar para makauwi tayo ng after lunch sa bahay. So let's go! Mula dito ay binaybay na namin ang smooth pero rolling na kalsada. Wala masyadong mga sasakyan ang nadaan hanggang marating namin ang Taal to San Nicolas Road. Dinaanan namin ang medyo mahabang ahon pero banayad naman at bumilis din ang pacing pagpasok sa Taal Heritage Town na may mahabang patag na daan hanggang makabalik kami sa highway. Alright, we're back on National Highway. Pero, hindi tayo dyan. Hindi ko, dito tayo. As 11%. Ito yung nakabuelo. Ito yung nakabuelo dun. Sana dito dumaan si David. Sa parting ito ng ride ay nagkaiwalay na naman kami ni David. Mabilis talaga ang road bike. Sa bungad ay isang diretso lang ang daan pero pagdating sa parang mismong bayan ay nagpaikot-ikot ako dahil medyo nakakalito ang mapa versus sa nakikita kong daanan. Inabot din ako ng more or less 30 minutes kakaikot at nag-decide na pumasok ulit sa parang iskinitang daanan na may ahon. Paglabas sa iskinita ay bumungad ang mahabang ahon kaya tumigil muna ako at nagtanong na dahil nauna na sa akin si David sa Taal Basilica Church at di niya rin may paliwanag ng maayos kung saan siya dumaan. Kaya pwede magtanong, saan po itong Taal Basilica? Ay, dito. Ahunin ko talaga yan. Hindi, ahon ka, may makikita kang kanto. Ah. Kakanan ka. Pagdating mo doon sa kanan, ayun na ang Taal. Walang daan dito sa Ay, highway. lalayo ka, mas malapit na rin. Sige na nga, ahunin ko na. Ikot ka dyan eh. Kaya pag nakita mo yung kanto din kakanan ka lang, ayun na, tutok na yun. Sige. Ay dyan, hindi, tataas ka dyan, mahirap ka pa dyan, tataas ka. Sige, salamat po. Tama naman yung nasa map pala. Medyo skeptical lang ako kasi nakita ko yung ahon eh. And medyo nalalaspag na ako sa mga ahon. Ayan o, ahon. Ayun na rin po. Hindi ko akalain na ganito. Lugsong lang tayo ng konti. Tapos kulay. Ayan, dito na namang ahon. Tsagayin na natin sa pinaka komportabling paraan. 13% ito eh. 13%. And we need to turn right. Ayun, ano tayo? At nakarating din sa wakas. Ang Taal Basilica o the Minor Basilica of St. Martin Tours ay makikita dito sa Taal, Batangas. Ito ay may taas na 88.6 meters, 291 feet long at 48 meters wide. Kaya naman, ito nga daw ang pinakamalaking simbahan sa Pilipinas o maaring sa buong Asya. Wala akong masabi the whole time na nasa loob ako ng simbahan. Sa laki at ganda nito, wala akong maibigay na description ng mga oras na yan. Ito ay napaka-historical at architectural masterpiece at maaaring simbolo din ng ating napakayamang history at culture dito sa Pilipinas. Sana lang napapangalagaan ang mga ganitong estruktura na meron tayo para naman masaksihan pa ng mga susunod na henerasyon. We're done taking pictures at ngayon it's 12:01, saktong-sakto. So dahil busog pa kami ni David, mas pinili namin rumekta na pauwi. So ang daan natin ay Palemery going to Fantasy World and then Tagaytay, tapos Amadeo, then Holy. So since it's exactly 12 o'clock, natin kung gaano katagal natin kukuhain to. Ngayon, binabaybay natin itong daan sa Taal.
Sabay sa init ng araw ang bumungad sa aming traffic pero pagdating sa National Highway ay maluwag at swabe naman ang takbo namin. Hanggang makarating kami sa simula ng Ahon paakyat ng Jokno Highway papuntang Fantasy World. Mula Taal Basilica hanggang Fantasy World ay nasa 21 kilometers din na akyatan ang dinaanan namin. Kahit sa akyatan ay iwan ako sa road bike. Halfway through ay nag-decide kaming kumain na muna sa Lomi House na nadaanan namin. Habang dito ay talagang dahan-dahan na ang takbo ko dahil naramdam ko na ang pagod sa binti ko. And we finally made it. Fantasy World in 101 kilometers at it's almost 3 p.m. What a successful ride. Grabe. Woo! Ang tindi mo, mek. And we finally made it here. Hindi kaya ng 1 hour. 2 hours yata kami inabot bago marating dito. Doon tayo umikot oh. And so happy. So happy na nagawa namin to. So halfway through, makakauwi na rin. Konting-konti na lang. Medyo laspag ako kasi hindi ko alam. Siguro sa dami ng ahon na dinaanan namin. Tapos eto pa, yung gradual na ascend. Pero yeah, kaya ko pala. Tindi. So let's head to the road again para makauwi na. Nandun si David. Nauna na yata siya. Ayun. Yeah! Let's go! This is one of my proudest moment. Di ganun kadali para sa akin ang dinaanan namin. Mula sa Fantasy World ay matinding akyatan pa rin ang ginawa namin pabalik sa Tagaytay hanggang makababa ng Amadeo, then dito sa Conchu. In this ride, I had learned more about myself and built more confidence. Part din ito ng getting out of your comfort zone. Pero syempre, marami pang mga lugar at ruta na mas challenging than this. Pero sabi nga nila, things get easier and easier if you do it consistently. Looking forward sa mga susunod pa na lugar na mararating ko at ruta na may experience ko. Salamat sa panonood at kita-kits sa susunod. Ride safe at ingat.